natin ito sa lahat. At doon na nga po nag-umpisa, kanila pong isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang Radyo Klinika po ay hindi lamang po nagtuturo sa kalusugan, kundi ang aming pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWIZ 882 AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programa Radyo Klinika. The KBB Golden Dog for Best Radio Magazine Program Host, Maru Matano. DWIZ. Alam nyo, masarap po pala talaga umipo ng gintong ibon kapag sa'yo na talaga. For so many years po, nakikihimas lang ako sa DWIZ every time mag-uuwi ang aming istasyon ng Golden Dog. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBP dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pantay-pantay. Maraming salamat po. Good evening mga kaibigan. May itatanong po ako sa inyo. Nakakaramdam ba kayo na minsan parang may gusto po kayong ilabas? Ilabas na dumi. Pero kahit anong tagal nyo sa trono, wala pong lumalabas. Yung pakiramdam mo parang may naiwan pa doon sa loob. Nakadumi ka na, no? Pero parang ang feeling mo, parang mayroon pa, pero wala na rin lumalabas. Ang tawag po sa ganyan ay rectal tenesmus. Ang rectal tenesmus po, yung pakiramdam na may dumi ka sa malaking bituka, pero kahit anong iri, wala naman lumalabas. May ilang sakit po na maaaring dahilan nito. Kabilang po dito ang inflammatory bowel disease, colorectal cancer, at iba pang karamdaman na maaari makaapekto sa paggalaw ng muscles na kumokontrol sa pag-andar ng pagkain sa bituka. Maaari po sumakit ang tiyan at ang simptomas ay maaaring dumating at nawawala rin. Kaya lamang nagtatagal-tagal, paulit-ulit po itong pakiramdam na ito at parang hindi po yata maganda yun, no? May isa pang uri ng tenesmus na tinatawag po na vesical tenesmus na ang apektado naman po ay ang urinary bladder. Ang pakiramdam naman ng isang tao ay puno ang kanyang pantog pero wala naman lumalabas na ihi. Pero balikan muna natin yung rectal tenesmus. Nangyayari po ito kadalasan sa mga mayroong inflammatory bowel disease. Nagkakaroon nito ang mga may problema po ang immune system. At inaatake nito ang bituka o gastrointestinal tract ng tao. Kumikitid po yung bituka at nasusugatan ang mga dingding nito at dahil po dyan nahihirapan ng dumi na makalabas. Kabilang din sa mga kondisyong nagbubunsod po ng rectal tenesmus ay impeksyon sa malaking bituka, colorectal cancer, diverticulitis, prolapse hemorrhoid, nana sa puwetan, at pwede rin gonorrhea sa puwetan. Maaari rin namang simptomas po ng pagtitibi o pagtatae ang tenesmus. Pakinggan po natin si Dr. Felicissimo Agas Jr., isa pong magaling na gastroenterologist para ipaliwanag pa sa atin ng gusto ang colorectal cancer na isa po sa dahilan nung parang ang feeling po natin ay parang merong pandumi pero wala nang lumalabas. Narito po si Dr. Felicissimo Agas Jr., isa pong magaling na gastroenterologist ng Cardinal Santos Memorial Medical Center. Doc? Kanina nabanggit nga natin yung mga manifestations ng pagkakaroon ng colon cancer. Ano pa po, may mga nararamdaman ba ang isang taong posible may colon cancer na? Okay, actually maraming symptoms ng colorectal cancer. Pag nagkaroon kayo ng mga ganitong simptomas, magpa-check up na kagad kayo, no?
Dahil yung cancer, nagde-develop yan sa tube na large, yung colon, yung tube yan na large intestine. So initially, habang lumalaki yung tumor, lumiliit naman yung size ng yung stool. So yung caliber ng stool mo lumiliit until pwede kang Parang nagiging parang kambing na. Oo. Tapos magkaka-diarrhea ka or magkakaroon ka ng obstruction eventually, hindi ka na madudumi. Aside from that, pwede kang dahil nagbabara, pwede kang magkaroon ng bloatedness, mahangin ang tiyan mo kasi hindi nakakalabas yung dumi mo, no? Lagi ka nauutot. Pwede kasi naiipon yung dumi dahil yung platos mo dahil hindi nakakalabas dahil masyado na masikip yung dinadaanan. At saka yung dumadami yung dumi mo, madalas kang dumumi. Aside from that, pwede magkaroon ng blood sa stool or pwedeng yung dinudumi mo, bloody, no, or mapula. So, or pwedeng sa stool may nakahalong blood or pula or itim. Okay? So, aside from that, dahil yung may cancer ka, pwede kang magkaroon ng anemia. Ang mga magiging simptomas mo, pwede kang nanghihina, madali kang mapagod. Tapos, pwede ka rin mahirapang huminga dahil kulang ang oxygen mo dahil anemic ka. Or, ang isa pang palagi na kadalasan naramdaman pag late stage na ay yung nangangayayat ka, pumapayat ka kahit hindi mo gusto, no? Diba? Yung iba, nag-exercise ka, nagda-diet ka, pumapayat ka. Pero yung may cancer, kahit na kumakain ka, pumapayat ka. So, unintentional weight loss. Yun ang some of the symptoms ng colon cancer. Pwede rin magkaroon ka ng abdominal pain, no? Dahil cancer yon, sasakitin ang tiyan mo. Na paulit-ulit na hindi nawawala. Oo. Itong isa nga nating tagapakinig, si Joy ng Nueva Ecija. Ang palagian po bang pagsakit ng tiyan ay simptomas ng colon cancer? Pwede siyang maging symptom ng cancer ng colon. Or iba pang parts ng sa loob ng tiyan, no? Pwedeng pancreatic CA, lahat yan, pwede mag-cause ng pain yan. Ito na, paano kung hindi raw na ilalabas lahat ng dumi? Yung parang feeling niya may naiwan pa doon sa loob. Isa pa palang symptoms yan, isang symptom yan ng cancer ng colon, parang palaging may natitira. Parang pag dumumi nga kulang, parang hindi lahat mo nailalabas. Isa pa rin symptoms yan ng colon cancer dahil sa bara. Ibig sabihin may bara kasi doon. Kaya hindi lumalabas lahat. Oo. Ito, ang tanong naman niya bakit po pag mga 3 days na hindi ako nakakain ng gulay, nahihirapan akong dumumi, 50 years old? Tama ko yun. Kaya kagaya sinabi dati, kanina, na importante yung gulay sa diet natin at saka tubig. Pag kukonti ang gulay mo, kukonti ang tubig mo, hindi ka usually dumudumi ng madalas. Kasi nga, lalo na kung mahilig ka sa red meat, no? Yung mga ganon, o kaya apple, mas nagko-constipate ka, no? So, madalang kang dumumi. Kailangan maraming tubig at saka maraming fibers. Okay, ito naman, Doc, ito naman, sabi niya, palagi daw sumasakit sa kanya yung tiyan, parang may acid. Tapos, 2 weeks na raw siyang nagtitake ng omeprazole. Teka, sandali, nawala yung, bigla nag-blackout, ayan. Ewan ko kung ano yung kanya. Ayun, 2 weeks na siyang nagtitake ng omeprazole. Anong gagawin ko? Kasi sa umaga, nagigising ako nauubo at paghiga nauubo rin. Anong gagawin ko? May kinalaman ba sa acid niya sa tiyan? Pwede, no? Sabi niya, pag nakahiga siya, umuubo siya, pwede itong isang simptomas ng reflux, no? So, pag nakahiga ka, yung acid from your stomach, babalik, umakyat, so mauubo ka. Isang sign ng reflux yan. Pero yung bang ganyan daw acid, pwede maging dahilan din ng colon problem? So, yung acid per se, hindi siya mag-lead sa cancer. Kaya lang, kung pwede kung nagpipain ka na hindi nawawala sa mga gamot, kailangan magpa-check up ka kasi baka may iba ng reason yung pagiging magkakaroon ng pain. Kasi kung dahil sa acid yan, uminom ka ng anti-acid or ng proton pump inhibitors which is very effective to decrease acid secretion sa stomach, dapat mawala yung pain mo with proton pump inhibitors like yung omeprazole. Oo. Ano po ba ang ideal weight kapag nasa age 40? May kinalaman ba yun? Kasi nabanggit mo kanina yung obese. Hindi ko lang yata yun. Dapat malaman din natin kung anong height niya, di ba? Kasi we have to compute the BMI. Oo.
Dapat alam din po yung height nyo. Yung height mo, sabi may cancer ka sa colon or sa rectum. Actually, yung rectum part lang ng large intestine or colon, ano? So, maraming parts yan. From above, from the uppermost, pwedeng cecum, pupunta yan, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, and then finally, the rectum. So, kaya lang sinasabing colorectal cancer kasi from the colon, yung pinaka-uppermost, hanggang sa dulo, rectum. At saka kasi iba behavior ng rectal cancer sa the rest of the colon eh. So, kaya tinatawag na colorectal cancer. Pero pag sinabing may cancer ka ng colon, depende sa site. Correct. Sa ascending colon, may cancer ka, cancer yung sa ascending colon. Or may cancer ka sa sigmoid, may cancer ka sa sigmoid colon. Or pwede rin may cancer ka sa rectum. Eto, Doc, sabi niya, nagpipigil naman daw siya ng pagdumi kasi ang problema niya, hindi siya makaalis doon daw sa kanyang, trabaho dahil sales lady raw siya. So kahit nadudumi na siya, hindi siya makalabas. Okay lang daw ba yun na nagpipigil ng dumi? Nagiging sanay ba yan ng colon cancer? Medyo mahirap yata yung nagpipigil ng pagdumi, no? Mahirap pigilin yun, ha? Oo, at saka nakakahilo yun. Wala pang comfort zone dun sa... Pero di ba kasi usually ganyan, may dun sa ibang mga nagtatrabaho na sales ladies, elevator girls, di ba? Kung isipin mo kasi... Gwardiya. Kasi kung isipin mo, kasi yung mga carcinogens nasa stool, no? Nasa dumi. So kung mas matagal yung exposure nung lining ng colon doon sa mga dumi o sa mga carcinogens, mas malaki chance mo maging cancer. Pero walang studies na nagsasabi na pag constipated ka, malaki chance mo ng cancer. O pinipigil mo, malaki chance ng cancer mo. Ito naman, lagi na lang daw nagsusugat ang kanyang puwet kapag siya ay nadudumi. Kasi lagi siyang constipated. Pwede raw bang maging dahilan din ng cancer yon? Hindi. Ang magiging dahilan lang yan na sasakit talaga palagi yung anus, no? Kasi magkakasugat. So, pwede rin magkaroon ng absesyon. Pwede magkanana dahil palagi na-infect. So, para sa'yo, kailangan mo, kumain ka ng maraming gulay. Talagang napaka-importante ng Minom ka gulay. maraming tubig. Kung hindi, minom ka rin ng mga laxatives para hindi ka nahihirapan. Kasi eventually, magkakaroon ka ng nana or abscess dyan sa anus mo because of the infection. Dok, ito naman daw mga nagdadayariya na palaging umiinom ng mga pampahinto ng pagdadayariya. Nakakasama po ba yan sa colon? Okay. Normally, kung ang problema mo ay food poisoning, nagdiarrhea ka, may kinain ka, or meron kang viral infection, nagdiarrhea because of an infection, we don't give anti-diarrheal medications kasi kung food poisoning, for example, may toxins yun kaya ka nagda-diarrhea Mas maganda ilabas mo talaga. Ang response ng body is get rid of the toxins. Kaya kailangan ilabas mo yun, idumi mo yun. Pag kumain ka ng anti-diarrheal, titigas ang dumi mo, mas lalong tatagal na handun lang yung toxins. So normally, what we do, kung food poisoning, for example, may kinain ka lang masama, pabayaan mo lang lumabas. Ang importante, huwag ka ma-dehydrate. Mag-take ka ng hydrating fluids para ma-replace mo yung nawawala mo para hindi ka ma-dehydrate. So, normal na buong araw nagdadayariya ka? Pwede, mas magandang ilabas mo kaysa patigilin mo kasi tatagal lalo. Usually, it will last 2 to 4 days. Mawawala na yun kasi lalabas. Oo nga, kaya hayaan po nating lumabas lang yung ating dumi ha. Pero kailangan umiinom tayo ng tubig o kaya oral rehydrating solution o yung Oresol na tinatawag para bumalik po yung mga electrolytes. Ano yun? Anyway, maraming salamat Dr. Felicissimo Agas Jr. Thank you so much po sa lahat ng mga ibinahagi nyo dito po sa Radyo Klinika sa ating mga kababayan. Kaya mga kababayan, sabi nga ni Dr. Agas, mainam na magpakonsulta agad sa doktor kung nakakaranas na kahirapang dumumi o pakiramdam ng pagdumi pero wala naman lumalabas. Kailangan kasing siyasatin po ang ating dugo, dumi at ma-x-ray o CT scanan tiyan. Maaari ring isailalim sa colonoscopy o sigmoidoscopy ang isang pasyente lalo na kung may dugo po sa dumi. So magpabayaan. Kung kayo rin ay nilalagnat at nagsusuka, naku, baka sintomas po yan ng colon cancer. Kailangan di mabigyan ng tamang gamot lalo na kung may inflammatory bowel disease or kung nagsisimula na pala na meron po kayong polyp na pwede pong maging colon cancer eventually. Maaari rin pong sumailalim sa surgery. At syempre, importante, baguhin po ang diet. Kumain ng mas maraming fiber tulad ng gulay,
prutas, bawasan ang karne at uminom ng maraming tubig. Magbabalik po ang Radyo Klinika, makalipas lamang ang ilang paalala. Okay mga kaibigan, so hindi na muna tayo magpapalala. Mamaya na. Sapagkat itutuloy po natin yung usapan natin tungkol po dito sa colorectal cancer at saka yung sasagawa po ng chemotherapy. Kasi marami po sa mga nagkaka-cancer. Ang hanggang ngayon hindi nauunawaan itong maitutulong ng chemotherapy. Ayaw nila actually. Ayaw magpa-chemotherapy. Ang ilang mga may cancer dahil ang isip mo nila ito ay lalong makakasama sa kanila pong sitwasyon at baka sila raw po ay lalo pong umigsi ang kanilang mga buhay. Kaya siguro kung nandyan si Dr. Kelly Salvador, isa pong oncology surgeon, ay makakausap po natin siya at malalaman po natin sa kanyang detalye ng chemotherapy, radiotherapy at yung mga may tutulong po nito sa mga mayroong cancer. Magandang gabi. Nandiyan na ba si Doc Kelly? Hello, Doc. Hello. Magandang gabi po. Hi. Yes. Hi, Doc. Hello, ma'am. Magandang gabi Opo. sa iyo. Oo, Doc, Opo. thank you so much at ikaw ay andyan ulit para bigyan lagi tungkol dito sa Wala na. Doc? Doc Kelly? Hello. Can you hear me, Doc? Hello. Can you hear me? Hello. Paki-repeat naman. Paki-repeat. Yes, Doc. Hindi ko narinig eh. Hello. Hindi ko marinig. Oh. Okay, Doc. Ano ka ba? Nasa daan ka rin, Doc? Nasdaan ako. Oh. Nako, nagdadrive ka ba, Doc? Okay ka lang? Usapin? May driver ako. Okay lang. Okay lang. Okay. Sige, Doc. Okay. Teka, sandali lang. So, patayin ko lang ito. Sorry. Okay, Doc. Balik tayo. Doc Kelly, hello, magandang gabi. What's on na lang kayo? Oo. Hello. Good evening. Naku, alam ko, Doc, ikaw ay busy. Pero pinagbigyan mo kami, maraming salamat sa iyo. Doc, Good evening, kanina, Apo. kausap Apo. natin si Dr. Felicissimo Agas Jr. at pinag-usapan namin yung tungkol dito sa colon cancer, colorectal cancer. Ngayon, Apo. hindi naiintindihan ng ating mga kababayan yung kahalagahan naman ng gamutan. Kasi pag sinabing chemotherapy, yung iba ayaw nilang sumailalim dyan, Doc, kasi ang feeling nila, sabi nila baka lalong mas umiksi ang buhay ko kapag nagpa-chemo ako. Dahil yun yung sinasabi daw nung ilan. At saka yung mga side effects ng chemotherapy na baka hindi raw nila makayanan. Doc, ano ba ang chemotherapy? Ano yung proseso niyan? At anong naitutulong sa isang cancer patient? Magandang tanong po yan. My good friend, Maru. Yes, Doc. Ganun po yun. Cancer kasi, magsimula po tayo sa cancer. Ano ba talaga ang sakit na cancer? Ang cancer ay isang sakit na matagalan po ang gamutan. Na ang isang cells ay naging abnormal. Kaya yung tumutubong bukol sa isang particular area ng ating katawan, minsan hindi lang hihinto sa isang lugar kung hindi mag-spread ito sa iba-ibang parte ng katawan. Dahil po sa ganun, paminsan-minsan kulang ang paggawa ng surgery ng isang lugar o ng radiation. So kahit At na kailangan ng kahit na inoperahan, pwedeng meron pa rin mga ugat or mga Opo, cancer cells na opo. naiwan? Okay. Opo, kaya kailangan igawa ng chemo para matunaw ang bukol o ma-prevent ng spread ng itong cancer o baka ma-prevent ang pag-uulit ng itong cancer po. Hello? Yes, Doc. Oo. Yeah. So, oo. So kaya nagagawa tayo ng chemotherapy. Nakuha niyo? Yes, oo. Aha. So, pero Doc, before ka i-chemotherapy, tinitingnan ba uli kung meron pa bang natirang cancer cells after the operation? Yes. Oo. That is very important. Kailangan talaga makita po kung may iwan pang cancer cells sa isang particular person. Pero mas maigi para malaman natin kung ang cancer ay nandun pa o hindi, ay ginagawa na tinatawag na metastatic workup.
Mhm. no? Para kung ito ba ay nag-spread ba o hindi. Mm-mm. Metastatic No? Work up. workup, okay. Mm-mm. Ibig sabihin, kailangan malaman natin kung ito ba ay nagsaspread na ba o hindi. So ibig sabihin ko kunyari may liver cancer ka. Hindi Yes. ibig sabihin na sa atay lang 'yun na hinto. Pwedeng kumalat na pala doon sa mga katabi niyang mga organs. Yes. Or- Baliktad. Oo. Kadalasan ito po ay tinitingnan ko na rin. Breast cancer. Oo. Breast cancer na lang. Oo. Very common among Filipinas. No? Yes. Tinitingnan po kung ito po ay nagsaspread doon sa area na yon sa kunwari sa atay, sa Mm-mm. puto, o kaya sa liver ng isang pasyente. Mm-mm. Nakuha niyo, Maru? Yes. That is why it is important Kahit ang layo. that we are very careful. Mm-mm. Kahit malayo, hindi katabi na organ. Oo. Mm-mm. Oo. Madalas yan nasa buto, Mm-mm. o kaya nasa atay, o kaya nasa pulmon ng isang pasyente. Okay. Kaya kinakailangan pa rin ang chemotherapy. Yeah. Oo. So ano bang ginagamit dyan sa chemotherapy, Doc? Anong mga gamot? Okay, maraming klaseng gamutan yan. Meron mga simple chemotherapy, may mga immunotherapy. By base of the immune system, Mm-mm. ay pwede pong magamot ang isang pasyente. Mm-mm. No? So it depends on what you want to use. Now, of course, the chemotherapy is not without side effects. Mm-mm. Mm-mm. You have to be very careful. No? So that's what I'm trying to say na ang chemo, effective yan, but at the same time, pwede po rin po siya maging problema sa yung pasyente kasi tatamaan po ang other organs like, for example, pagbigay nun ng gamot, Mm-mm. pwede pong masira ang red blood cell or white blood cell ng isang pasyente, Mm-mm. or pwede siya magkaroon ng what do you call that? Parang nakakalbo. Yeah. Because ito po dahil mag-init ang gamot na yan, Mm. kaya pwede mag-cause ng pagkakalbo ng isang pasyente. Mm-mm. And then sometimes also, you may cause na parang panghihina ng isang pasyente at Yes. pwede pong natin ang isang pasyente rin. Mm-mm. Actually, yan ang ikinatatakot ng mga cancer patients kaya ayaw nila na magpa-chemotherapy. May alternative ba, Doc, sa chemotherapy? Okay. Depende po yan. Kasi kung tayo po ay pwede ka mag-oral na chemo Mm. na mas mababa, that will be good for the patient. Or, there is kung ito po ay maliit lamang, isang lugar lamang ang problema, pwede naman gawa tayo ng parang surgery para matanggal po yon. Mm. And then oral na lang ang ibibigay sa pasyente. Pwede pala oral ngayon, ha? So, hindi na yes. siya pupunta sa sa clinic para doon siya magpapasaksak. No? Yes, Yung tama. injection for Tama ka. chemotherapy. Oh, wow. Oo. Mm-mm. So maganda pala ngayon na may mga ganyan. Doc, kung may mga katanungan yung ating mga kababayan, lalo na dyan yung para malinawan nila kung ano ba ang chemotherapy, ito ba'y para sa kanila or pwede ba na mag-seek sila ng other forms of treatment? Doc, saan ka ba matatagpuan ng ating mga kababayan? Okay. Right now, I have 3 clinics. Isa po nasa may Springfield Breast Care Center, sa may MOA, Mm-mm. sa may Pasay City. I'm there Tuesday, Wednesday, Thursday ng umaga po. Mm-mm. Okay, then I am also, kung wala, nasa San Juan naman po ako sa Asian Touch Clinic. Mm-mm. So, that Monday and Friday. Oo. Better, tawag po sila sa 8401-3425. 8401-3425. 3425. Okay. Para sila'y makapag-pa-schedule, no? Yes Kung po, gusto ma'am. nila, Para oo. pwede sila pagtanong sa akin muna at ma-explain ako kung ano ba talaga ito. And then we can do, kung kailangan ba, kasi hindi kailangan ng chemo Maru. Oo. Kailangan ng surgery o kaya combination po.
Naku, napakagaling po ni Doc Kelly at saka napakabait pa. Aalagaan kayo talaga. Kaya Doc Kelly, thank you so much. Maraming salamat at sana maimbitahan ka Okay. namin uli dito sa ating palatuntunan. Okay, Maru. Yan. Maraming salamat and best regards to Dr. Susan Salvador and the kids. Thank you, Doc. I will. We miss you. We Take miss care, you, Doc. Maru. Thank you so much. Okay. Dr. Bye. Kelly Salvador. Miss ka namin ni Michelle Legaspi at saka yung iba pa natin mga kaibigan. Thank you. At ang oras po natin, mga kaibigan, 7:26 na in the evening. Sandali lang, huwag kayo alis sapagkat ang pag-uusapan natin mamaya, glaucoma naman. Kasama natin si Dr. Joseph Inky, isa pong ophthalmology surgeon. Sa pagbabalik po yan ng Radyo Klinika, 7:26 in the evening. Radyo Klinika sa DWIZ. Alas 7:30 na po ng gabi at balik po tayo dito sa ating palatuntunang Radyo Klinika sa DWIZ. Ako pa rin po si Maru Pahati Sarne. Ngayong gabi ang pag-usapan naman po natin ay ang tungkol sa glaucoma. Bagaman at ilang beses na natatalakay po ito pero merong mga taong hindi pa rin po ito ganap na nauunawaan at natatakot doon sa operasyon o kaya ay nagtatanong dahil meron ako nakausap na sabi niya, "Nako, Ma'am Maru," sabi ni Aling Nena, yung pumunta rito kahapon. Salamat nga pala sa tikoy, Aling Nena. Ang sabi niya, "Ma'am Maru, mayroon ako nabalitaan na mayroon palang pwedeng ipatak dun sa mata na na kapag ipinatak mo raw yan sa mata, gagalingan lahat ng problema mo sa mata. Pati ang glaucoma." Sabi ko, ganon? Miracle? Kaya alamin natin yan kay Dr. Joseph Inky, isa pong napakagaling na ophthalmology surgeon ng Valenzuela. Doc, magandang gabi sa'yo. Hi, good evening, Maru. Kumusta ka na? Okay naman, Doc. Ito, medyo talagang stressful ang traffic pero kailangan labanan. Oo, kasi ibig sabihin niya wala ng pandemic, kaya Oo nga. balik na sa dati, Back to normal. Oo, kahit sa mga mall, pag pumunta ka, Doc, talagang siksikan eh. Ibang klase. Excited ang mga tao lumabas. Ngayon, dahil excited sila lumabas, kailangan excited na rin kayo makipagkita sa inyong doktor. Huwag niyong tinataguan ang inyong mga doktor, di ba? Oo, yun nga, yesterday kasi, meron akong kausap na pumunta rito sa ating istasyon. Alam mo si Aling Nena, nakatungkod yan at paunti-unti lang lumakad kasi may femur problem siya. Pero, mahilig siyang makinig ng Radyo Klinika. Sabi niya, may napakinggan din ako sa iba, sabi niya ganun. Totoo ba yun? Na yung ipapatak lang daw sa mata, pwede nang ma-resolve yung lahat ng problema mo sa mata, katarata, glaucoma, at saka iba pa. Naku, sabi ko, tatanong Dr. Joseph Inky yan. Meron bang ganon na cure-all na pamatak sa mata? Ako, ikaw lang ako nakarinig din ng ganyan. Oo nga. Sa totoo lang, there's no such thing. Although, honestly, may mga pasyente ako na-encounter sa clinic ko na mayroon din daw silang pinapatak na ganyan na pwede sa katarata, pang glaucoma. Tapos pag hiningi yung pangalan ng gamot, hindi siya BFAD approved. Tapos walang mga component na pwede sabi na bili lang daw online. Oo nga. Yun nga Huwag kayo magpapaniwala sa gano'n. Nako. So, ano kaya laman nakita mo na ba yun, Doc? Yes, nakita ko na. Ni-research ko pa kasi hindi nga ako pamilyar doon sa gamot. Wala akong data o literature na nagsusupport doon sa kinikim na therapeutically nung particular na gamot na yun. So, right then and then, pinay-stop ko talaga tapos pinalitan ko na rapat na gamot. So, doon sa tanong mo, there is no such thing na parang pwedeng ipatak na makakagamo sa lahat ng karamdaman sa mata. Oo. Ang ganon. Imposible eh. Pero yung glaucoma, meron talagang ibinibigay kayo na mga pamatak para sa Yes. mabawasan lang yung pressure. Correct. Meron kami tinatawag ng mga anti-glaucoma medication. First line of treatment talaga namin for glaucoma suspect ay mga topical medication, mga pamatak na pampababa po ng presyon. So it would be medyo parang maintenance, lifetime na magpapatak. Pero yes, merong mga commercially available na ganyan. Oo. So, ano ba ibig sabihin pag may glaucoma, Doc? Anong nangyayari? Ano yung nakikita mo or nawawala sa paningin mo? Okay, ang glaucoma kasi ang pinaka
term niya sa Tagalog, parang alta presyon sa mata eh. Ang nangyayari kasi pagka ganyan, yung presyon nabibuild up sa loob ng mata kasi kulang o barado yung daluyan ng tubig sa mata. Kaya naiipit yung ugat, siyang nagiging sanhi ng pagkabulag. Ang most common symptoms ng glaucoma aside dun sa pananakit ay yung nagdidilim yung paningin sa gilid ng mata. So, halimbawa, magkaharap tayo, yung mukha mo nakikita ko, pero yung sa side, medyo blurred. Side mo, oo. Parang tunnel vision, parang nakasilip sa isang hole, sa isang butas, kaya nga tunnel vision. Madilim yung paligid, malinaw sa gitna. Very typical for glaucoma. So, hindi mo makikita kung ano yung nasa gilid mo, kung parang gano'n, tunnel vision. Yes, may certain degree pagka medyo pa-side na yung tingin, wala, parang bulag sila sa side. Parang gano'n. Hindi pwede mag-drive kapag gano'n na ang problema ng kanilang mata. Correct. Kasi yung side view mirror, hindi mo nakikita yan eh. Oo, pero Dok, pag kunyari nagbabasa ka, yung parang basta nakadiretso ka, tapos tinitingnan mo yung nasa harap mo, kung ikaw ay 20/20 vision, yung nga lang may glaucoma ka, nababasa mo pa rin kung ano yung nasa harap mo. Yes, malinaw ang mata ng center vision ng tao may glaucoma. May mga pasyente akong perfect yung vision niya sa center pero halos wala nang nakikita sa gilid. So, minsan pa nagbabasa ka, hindi mo alam na may glaucoma ka na pala kasi diretso ang tingin mo pa nagbabasa ka di ba? Naku, delikado pala kasi alam mo, Dok, kaka-renew ko lang ng aking driver's license. Kapag tinitest ka sa mata mo, ang tinitest lang nila, di ba yung diretso, pinapabasa ka lang nung kung ano yung mga nandoon. So, hindi nila tinitest kung nakikita mo ba yung doktor sa gilid mo na nagtitest sa'yo. At 600 pesos yung binayaran mo ron. Yun naman sa LTO, hindi naman gano'ng comprehensive yung eye exam nila. Parang pababatay ka lang gano'n, di ba? Minsan nga, kakabisaduhin mo na lang. Totoo. Oo, kaya marami nakakalusot na may problema pala sa mata. Tapos nag-drive sila, tapos magugulat ka na lang na mababangga. Dahil... dahil meron na palang problema sa mata pero pinayagan pa rin mag-drive. Dapat talaga eye specialist ang nagtumatao sa LTO para sigurado. Kaya nga. At hindi nga, sabi mo nga Dok, hindi comprehensive, hindi yung, kahit nga yung blood pressure mo, hindi titignan eh. At saka correct, hindi detalyado. At saka kung ano-ano lang, basta bayad ka, go nang go. Basta may 600, ayos ka. Basta may 600 ka, pasada. Oo nga. Pero Doc, yung tunneling ng vision na yun, hindi na yun nare-reverse? Opo, sad to say, ang damage caused by glaucoma is irreversible. Kahit operahan? Kahit operahan. So, dapat maaga ma-detect. What may tunnel vision kasi medyo late stages na yon, hindi na may babalik yung dati. Applicable din ba sa may glaucoma ang eye transplant? Hindi. Kasi ang pwede lang i-transplant ay yung tinatawag na cornea, yung harap na portion ng mata. Pag may glaucoma damage ka kasi ang naiipit, yung optic nerve sa may bandang likod po yun, yung parang center of vision natin. Yun ho ay hindi nagre-regenerate. So once nabulag po kayo, that's permanent na po. So sa ngayon pala wala pa ring naiimbento na paraan para ang isang glaucoma patient na yun na sadly na sa pagkabulag makakita uli. Wala. Yes, opo. Sad to say. So yun sabi mo nga Doc, unti-unti lumiliit yung kanyang vision hanggang sa totally nagiging black na, nawawala na. Yes, opo. Totoo yan. Hanggang sa gilid yan Tapos yung late stages, mga stages yan Yung stage 5, totally wala na. Kahit yung centers, hindi na may sasalba. Oo. Pero dahil sabi mo, tumataas yung presyon ng kanilang mga mata. May nararamdaman ba silang sakit kapag tumataas yung presyon? Yes, ang tawag namin is glaucoma attack. Parang sudden, ang description kasi ng pasyente ko parang may nakadagan na mabigat sa mata. Ganun ka-painful na luha ng luha, may kasamang headache, pati BP ng pasyente tumataas. So very typical yung eye pain ng glaucoma kasi one-sided lang siya tsaka may kasamang headache. Oo. At saka nasusuka. Yung parang nasusuka. Nasusuka. Correct. Okay. So, pero sabi mo nga, Doc, may pwede namang ipatak sa mata. Ano yon parang pampabaga lang ng paglala ng kanyang glaucoma? Yung ipinapatak na yan? Kasi maraming klaseng commercially available na para sa nagamot pamatak ng glaucoma. Merong pampababa ng presyon. Merong pang constrict o yung parang lumuwag yung daaluyan ng tubig. Meron ding pampaalis ng pamamaga. So
kung ginagawa namin mga ophthalmologist, pinagko-combine na din yung mga gamot-gamot na yan, tapos tinitingnan namin yung response ng pasyente. Actually, dito sa sa Amerika, no, may bago daw research, Doc. Isang injection daw na nakaka-prevent ng severe pediatric form of disease in mice that could be used also to treat adult glaucoma. Ang Northwestern Medicine Study na ito, pero mga daga pa lang kasi yung kanilang pinag-aralan. No? Ang target nga nila dito ay yung glaucoma, pero ang kanilang unang pinag-aaralan, yung pediatric o sa mga bata, pwede pala magka-glaucoma ang mga bata? Yes, ang tawag namin yun is congenital glaucoma, mga inborn. At saan ang galing? Pagkapanganak nila, irregular yung size ng mata nila, kaya at the earliest child, pagkapanganak pa lang, may glaucoma na. May glaucoma na actually yung mga cases na ganyan. Pero hindi dito sa Pilipinas. Oo. So, ibig sabihin ng glaucoma genetic. Ito ay dahil doon sa pinanganak ka na gano'n, na may problema talaga yung itsura ng iyong mata. Irregular yung shape. Okay. Nakikita yun sa labas na irregular ang shape or nasa loob yan? Kung congenital, yung inborn, makikita mo kaagad. Iba yung laki yung itim ng mata, yung cornea, iba yung size malaki. Oo. Pero pag sa mga older children, hindi mo halata masyado. So kawawa naman yung bata na gano'n, na may glaucoma na kaagad. Ang ibig sabihin nito pwedeng mabulag na siya forever. Usually, pag nakakita kami ng gano'n, we suggest na inooperahan na kagad. Kahit na newborn pa lang. Okay. Pag naoperahan, nape-prevent na yung blindness. Yes, nape-prevent po. So ganun din sa adults. Kung maaga pa lang nakita, pwedeng ma-prevent na mabulag sila. Yes, kaya lang pag sa adult kasi normal looking yung eye. Unlike sa baby, paglabas pa lang, alam mo na kagad. Mahalata mo na kagad na may problema. Pero pag sa adult, unless may eye pain, doon pa lang magpupunta sa doktor yan. Pero yung itsura, same pa rin. Oo. So ibig sabihin, hindi lahat ng glaucoma masakit. Tama po. Actually, there are two types of glaucoma, yung tinatawag na open angle at yung angle closure. Yung angle closure, yun po yung masakit. Yung open angle, yun yung painless. Kawawa naman kung hindi makikita agad. So, severe na pala yung sitwasyon kung gano'n na lumiliit na yung kanyang paningin at nagluluha na, doon lang nalalaman na siya pala ay may glaucoma. Opo. Kaya nga mas marami yung nabubulag if you have open angle. Kasi with open angle, wala ka naman nararamdaman Incidental findings na pagpunta mo sa ophthalmologist. Pero ka palang glaucoma, pero yun nga, wala ka nararamdaman. So usually, malaki na yung damage pag nakita ng doktor. So hindi pala nagbabago rin yung grado kapag may glaucoma ka? Yes, usually mataas ang grado pagka may angle closure glaucoma. Oo. At ang isang simpleng optometrist, hindi niya masisilip kung may glaucoma ka? Hindi. Okay. Usually kasi, sila, sukat-sukat lang. Hindi naman nila sinecheck din maigi. Ayun na nga kasi ang problema rin ng ating mga kababayan. Usually, pumupunta lang yan sa mga optometry clinics, ganyan. Kasi syempre gusto nilang bagong salamin, di ba? Bibili ng contact lenses. Tapos, kung papatingin sila ng grado nila doon sa computer, pero hindi pala nasisilip doon ng glaucoma. So, dapat pala, lalo na kung meron po kayong mga cards, mga health cards, magpunta kayo, health insurance, punta kayo sa inyong ophthalmologist para makita yung mga mata nyo. Correct. Huwag yung tipirin yung mata nyo at habang buhay yung pagsisisihan yan. Oo. Pero, Doc, yan? Lahi-lahi ba yan? Na kung kunyari, yung pamilya ko, yung nanay, tatay ko, may glaucoma dati, pwedeng ako rin magkaroon ng glaucoma? Yes, hereditary talaga ang glaucoma. Lalo na kung both parents meron, siguro 80 to 90% meron ka. Ayun na nga, ang sabi, 60 million pala na mga tao worldwide ang nabubulag at ang isa sa pinaka-common na dahilan ay itong glaucoma. Correct. Okay. Meron daw laser treatment, Doc, para sa glaucoma? Para sa lahat ba itong laser treatment na ito?
Yes, yung angle closure glaucoma, meron kami tinatawag na laser. Ang tawag dyan, laser iridotomy. Ang ginagawa namin dyan, gumagawa kami ng butas or canal para may daluyan ng tubig palabas yung mata. So it's actually mataas yung percentage ng treatment ng success ng laser iridotomy. It's around 90% effective. Pagka na-detect ng maaga, kayang-kaya. Okay. May mga gamot na iniinom for glaucoma, Doc? Meron mga pampababa ng presyon, mga beta blockers. Okay. Pero hindi naman ibig sabihin na porke meron kang hypertension, pwede ka ring merong problema sa presyon ng mata mo. Yes. Iba kasi yung blood pressure, yung presyon sa katawan ng tao, sa presyon sa mata. So may mga na-encounter tayo, may walang history ng hypertension pero may glaucoma, vice versa, may ganun din. Oo, okay. Eto, may nagtatanong, Doc. Doc, totoo ba na yung pagkain ng mga carrots at saka may beta-carotene makakatulong sa mga may glaucoma? Hindi. Actually, yung pagkain ng mga beta-carotene, it only works sa children, yung nasa developing stage pa lang yung mata. So wala namang study na nakaka-prevent ng glaucoma yun. So kung may lahi ka ng glaucoma, kahit na kumain ka pa ng sa damak-mak na karo, magkakaroon ka talaga. Okay, pero hindi raw ba ini-injectionan ang may glaucoma sa mata? Walang ganun na treatment for glaucoma. Usually pamatak, laser, and last resort surgery. Okay. Ayan, ito, pare-pareho po ba ang treatment for glaucoma? Tanong ni Ana. Kasi yun sa kanyang tatay daw ay drops lang ang ibinibigay. Pero doon sa kanyang kapitbahay daw, ang gagawin daw ay ooperahan yung kapitbahay niya. Yes. Tama po yun. It depends kasi sa severity at stage ng glaucoma. Pag early stages, kaya pa ng mga pamatak, pero pag late stages na, operation na po yun. Okay. Ito naman, ang nanay daw niya ay may katarata, pero meron ding glaucoma. Pwede po bang operahan kung kunyari may glaucoma, yung katarata ni nanay? Yes, pwede po yun. So, ang ginagawa namin sa ganon, tinatanggal yung cataract under, meron kami kinakabit na parang ini-inject sa mata para bumaba yung presyon. Tapos, sabay na pong iti-treat o operahan yung glaucoma at saka yung pang-cataract. Okay. Ito may nabasa rin ako, Doc, na merong bagong glaucoma treatment na dinevelop daw ng Georgia Tech researchers na pwede raw palitan na nito yung araw-araw na eye drops at saka surgery. Kaya lang, injection, Doc, biannual ang pag-i-inject. At isang injection daw ng natural and biodegradable material ang ginamit para makreate ng isang viscous hydrogel, a water-absorbing cross-linked polymer structure that opens an alternate pathway for excess fluid to leave the eye. So, pinambubukas lang ng daan para magkaroon ng mahusay na drainage ng mata. Oo. For me kasi parang mas maganda pa yung laser kaysa mag-i-inject eh. Kasi with injection, invasive yan eh. Itutusok mo eh, di ba? Oo. Pero with laser, walang external wound eh. Liwanag lang, papasok mata mo, bubutas na yung mata mo eh. Okay. Diba? Mas practical yung laser. Oo. Kaysa yung i-inject ko, tutusukin mo. Parang matotrauma pa yung yung mata. Oo nga eh. Pero ano ang nararanasan ng mga nililaser for glaucoma? May sakit ba? May pain? At saka may mga bawal ba sa kanila after na laser sila? Yung anesthesia namin ginagamit for laser is just pamatak eh. Pamatak lang. So walang injection. So pag pinatakan na, manhid na yan, tapos isasaba ka na to laser, ang mga pasyente may parang pumipitik-pitik sa mata niya, which would take around mga 5 minutes lang, tapos time procedure, gano'n na kasimple. Walang puso, walang pain, it's totally painless. At walang blood, wala rin blood. Walang blood. Walang blood. So, hindi ko parang mas practical pa rin yung laser compared sa bagong na-inventong injection. Pero at least may konting options din yung pasyente kung meron naman talagang ganyang bago. Oo. Magkano ba ang laser, Doc, pag sa glaucoma? Usually? Usually, nagre-range between 8 to 10,000 per session. Pero pwedeng ipasok sa PhilHealth yan eh. Okay. So, kung PhilHealth, makakalahati, madi-discount sa price na binanggit ko. Ilang sessions pa yun, Doc? Usually, kaya ng 1 session eh.
okay. 1.26 na. Ako yung mas mura pang ano, kaysa magpapatak ka nung nahabang buhay ka magpapatak, mas mapapamahal ka pa nga doon eh. So pareho yan na ili-laser ang open angle tsaka angle closure? Yes, may certain laser na specific for angle closure, may specific for open angle. Oo. So kung nabuksan na yung daan, wala ka ng problema. Hindi na babalik Minomonitor na lang namin na huwag magsara yung butas, yung kanal. So pwedeng Pero usually, solve na yung problema pagka nabutasan na ng laser. Ano ang pwedeng maging dahilan para magsara uli yung butas? Sorry, naputol. Ano, Doc? Hello? Oo, ano ang pwedeng maging dahilan? Bakit magsasara uli yung butas? Hello? Yes, Doc? Doc, nawala ka? Doc? Doc Inky! Ay, 7:49 na pala. Ano, mag-break ba tayo? Ha? Okay, sige. Sandali lang, Doc. Mag-break lang tayo sandali, tapos babalikan ka namin, ha? Thank you so much. 7:49 na po in the evening. Radyo Klinika sa DWIZ. Hello! Thank you so much, Halon Hailon, sa iyong pakikinig at panonood. Max Alvarez ng Palawan. Si Jonathan Lanuza, nanonood mula sa Pampanga. Okay. At, teka. Sheila Arbues, gayon din. Si Ray Boriles Sr., Bel Yap. Doc, may tanong si Bel. Dr. Joseph Inky, welcome back. Welcome. Thank you. Ayan. Oo. Ito, ano po ang butas sa retina, Doc? Nile-laser din daw po yon. At gaano po ka-effective sa mga 70 years old? Nakakabulag din daw po pag hindi po matitreat? Thank you, sabi ni Belyap. Butas sa retina. Ang tawag namin doon is macular hole. Depende. Depende sa location nung butas. Sometimes inooperahan yan, sometimes nile-laser. Iba naman sakit po yung macular hole. Pero pag na po yun. ang isang sa ilalim na 70 years old, kaya pa niya yung ganyang treatment? Wala namang age, doon parang age limit with regards to that procedure. Oo. Okay. Doc, kung wala sa mga magulang mo ang nagkaroon ng glaucoma, hindi ka ba magkaka-glaucoma? Tanong ni Sheila Arbues. Pwede din. May mga na-encounter akong cases na walang family history ng glaucoma pero sila mismo meron. Just to be sure, usually yung mga tao matataas yung grado prone to have glaucoma kahit na walang silang family history. So, ingat pala. Pag anong mga grado yan, Doc? Yung mga over 500 na? More than 800 and above. 800 and above, okay. Okay, si Sheila Arbues, ang dry eyes po ba nakaka-contribute sa pagkakaroon ng glaucoma o pressure sa mata? Hindi po. So, separate na sakit po yung dry eyes. More on fatigue po, environmental exposure ang cause ng dry eyes. So, nothing to do with glaucoma. Oo, okay. At ang pinakamainam, tama yung sinasabi Sheila Arbues, no? Para maingatan natin ang ating mga mata kasi hindi natin alam kung sino ang pwede magkaroon ng glaucoma. Check up po, regular check up talaga sa ophthalmologist. Kahit once a year lang, di ba, Doc? Once a year is okay na. Basta makita naman natin na normal looking. So, hindi naman kailangan magpabalik-balik sa ophtha. Okay. Sabi niya, teka, tinitignan ko itong iba pang mga katanungan. Ayun, ito na lang, Doc. Nag-laser ka raw ba ng glaucoma at saan kanila matatagpuan? Yes, nag-laser ako ng glaucoma. Yung aking clinic po sa Valenzuela City, ang pangalan po is Inky Multi-Specialty Clinic. Ang clinic address ko po is kilometer 14, MacArthur Highway, Malinta, Valenzuela City. Nandun po ako tuwing Monday, Wednesday, and Friday. Pwede po kayong tumawag sa telephone number 028-831-283-9126, sorry. Ulit, Doc. 028-283-9126. 2839126. Ayan. 028-283-9126 para makapag-appointment muna po kayo, no, bago po kayo makipagkita kay Dr. Joseph Inky. So, yes, correct. Ayan. Sa Valenzuela lang po si Doc mapupuntahan. Doc, yes. Thank you so much. Maraming salamat muli sa iyo. You're welcome, At Maru. lagi ka nandyan. Basta pick
wow, nako, hindi ka magdadalawang salita sa akin. Pag available ako, go ako ng go dyan. Yes, Doc. Sana magkita tayo uli, ha? Yes, Minsan. namimiss ka kita. Oo nga. Kailangan ka na dito sa studio. Lalo na pag... Oo nga, one of these days, sige, mag-personal appearance ako. Pag nasa TV na tayo, kailangan nakabarong ka, ha? Ay, yes, of course. Oo. Gusto ko yan. Thank you so much, Dr. Joseph You're Inky. welcome. Bye-bye. Maraming salamat. Ophthalmology surgeon, extraordinaire. Naksa. Si Dr. Joseph Inky po yan ng Inky Multispecialty Clinic sa may Malinta, Valenzuela. Puntahan niyo po siya ron. And mga kaibigan, bago po tayo tuluyang magtapos. Oy, Edeline Soriano, hello. Magandang gabi sa iyo. Si Belen Ledesma nga pala. Nanonood din at hindi nakatawag yung isang kahapon gustong humabol ng pagtatanong. Baka hindi related dito yung tanong niya. Ano pangalan niya? Yung kahapon na gusto raw magtanong. Pero pwede po kayo magtanong ng live, ha? Huwag po kayo mahihiya. Talagang dyan nag-umpisa po ang Radyo Klinika. Yung tayo po ay nag-uusap ng live, nakakapagtanong kayo sa mga doktor on air, nakakapagkonsulta. Yan naman po talaga ang thrust po ng Radyo Klinika. Mabigyan kayo ng impormasyon at maging kampante kayo sa inyong nararanasan. Bagaman at nakakatakot po talaga magkasakit. Pero at least kung may alam po tayo tungkol sa ating sitwasyon, mas handa yung ating loob, di ba? At saka, mas alam natin kung anong susunod natin gagawin. Ayan, it helps to listen and to watch Radyo Klinika na eventually po kailangan natin palitan ng title. Anyway, thank you so much sa inyong lahat na palagi pong nakikinig at nanonood nitong ating palatuntunan. Siyempre, pati yung mga kasama po natin dito sa DWIC, si June Nagubang nandito ngayon. At gayon din, sino pa yung mga nandyan sa loob? Si Micah Cervanes, ang ating communication assistant. Si Elaine Di Malanta, ang sa ating social media. Si Rashid Luxin, ang ating tagasulat. At siyempre, ang ating OICSM, si Ginoong Raul Esperas. At ang ating EVP na palagi rin nakikinig at nanonood sa atin, Attorney McNeil Rante, maraming salamat. Attorney Harris, hello, hindi na kita nakikita. At gayon din, syempre, ang ating bagong TV and social media manager na si Ginoong Dennis Antenor. And of course, ang ever reliable, our friend, Doctor na naman tawag ko sa iyo, si Sir Cholo Baviera. Thank you so much, sir. Magpapaalam na po kami. Mag-ingat po tayo, ha. Meron pa rin pong mga kaso po ng COVID-19. 39 po yung nadagdag nito lamang last January 31. Pero bagaman at hindi na po ganun ka-severe, pero meron pa rin pong namamatay. May mga nagseseryoso pa rin po sa COVID-19. Kaya ingatan po natin ating sarili, palakasin ang ating immune system, huwag masyadong nagpapastress, nagpupuyat, nagiinom ng alak, naninigarilyo, at nagmamarites. Kasi nakaka-stress din ang pagmamarites. Thank you so much po. Ako po si Maru Pahati Sarne. Susunod na syempre, the beautiful and the sexy Pangga, Ruth Abao. Bye! Tapos na po muna pansamantala ang programang Radyo Klinika sa DWIZ na naihatid bilang